tingnan nyo naman. May mga DNA samples. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Guitar Revival. And for today's video, meron tayong set up na isang acoustic guitar. Ito siya. So ayan. Ito yung kanyang brand. Tingnan nyo naman. May mga DNA samples na gumamit itong guitar nito. So tara, set up natin to. Para sa unang step, linisin ang fretboard. Ayan, kahit pa paano nalinis na natin yung fretboard. Tanggal na natin yung mga grimes gamit lang yung ating foam clean. So next ay tetape na natin to para dumako na tayo sa fret leveling kasi may mga lubi-lubi ng konti yung iba. So tara, tape naman. Tapos na siyang tapean. So, ipaprepare ko naman yung aking tool para sa pang fret leveling. Ito siya. So, ito yung aking fret leveling beam. Isang mahabang bakal na straight na I think nabili ko ito way back before sa Music Lily. So, what I'm gonna do now is to remove this old sandpaper na may adhesive. Nagpapataw siya ng bago para sa pagsisetup natin yung acoustic guitar. Yan. And ito pala yung gamit natin, sandpaper. I think this is 400 grit na sandpaper na nabibili lang din to online. So may adhesive yung sarili sa likod din. Ito yung didikit natin dito sa ating fret leveling beam. So nakat na natin yung strip ng sandpaper. Tikit na natin to dito. Now, gamitin na natin itong ating fret leveling beam para i-level itong frets. So, para meron tayong indicator kung na leveled na ba lahat, lalagyan natin ng marker sa ibabaw yung frets para alam natin kung nadadaanan ba lahat yung fret leveling beam. Then habang ginaganto natin, make sure na tuwid at even yung ating pagliliha para hindi mabago yung radius nung frets. So yan, dahan-dahan lang, tapos check natin kung nabubura na ba lahat ng red lines na nilagay natin. Tara. So pag tinignan natin, ibang parts ay meron pang red. Yung iba ay nabura na, ibig sabihin yun yung matataas na frets. So iba ay hindi pa tinatamaan. So yan, papagpatuloy ko lang itong pag-fret level hanggang sa mapantay na natin lahat ng frets. So, time-lapse or transitional. So, yan, na-level na natin siya. And almost everything ay tanggal yung red. So, meaning nadaanan siya ng ating fret leveling beam. Ang next natin gagawin, dahil naging flat yung mga frets na yan, dahil sa ating pagle-level, gagawin natin silang rounded ulit. Ito yung gagamitin nating tool. And meron tayong dito mga fret crowning files. At ito. So, ito yung itsura niya. Yan. Oops, focus. Yan. So, rounded yung mga
concave niyan na merong magaspang. I think this is diamond file. Ito yung gagamitin natin para maging bilugan ulit yung flat natin na frets. Bigyan natin sample. Try natin bilugin itong fret na to gamit itong ating fret crowning tool. So, ay pabilog na ulit compared sa ito. Tulad nito ay flat pa, ito ay pabilog na. Then after nyan, ipapolish na lang natin yan. So gagawin ko muna lahat to sa lahat ng frets, tapos babalikan natin kayo. Fret polishing for this fret lang. Ano isang 100 grit, 100 grit, 1200 grit, 2000 grit, 3000 grit. Ayan. Sa ating tab, gagawin lang natin siya sa other frets. Yan, so tapos na natin siya i-polish lahat. Ayan na yung pin tab ng mga frets. So next naman natin gagawin dito para maging madulas siya fully, para masarap siya i-play, ay gagamitan natin to ng metal polisher. Yan, meron ako dito ng metal polish na pledge ang brand. So ang gagawin ko lang ay i-apply ko siya dito isa-isa gamit ang Q-tips o cotton buds, and then gagamitan natin ng rotary tool para i-polish lahat ulit ng mga ito. Parang ganito. After polish, ganito na yung gawin niya. Yan. Tapos, after polish, tapos na yung fretwork. Nagalin na lang natin yung tape. Then, linisin na konti ulit ang fretboard gamit ang lemon oil. Tanggal lang akong tape. Sa fretboard oiling naman, ito ang ginagamit ko. Yan, Reyes lemon oil. Pero ginagawa ko, apply yung konti sa tissue na ito muna yung gilid. Kasi meron dyan mga natitira ng residue ng polishing. So tulad yan, kukulay black sa gilid. Para mawala yung mga residue, yung mga black sa gilid. Ayan. Wala siya. Tapos tsaka ako, nag-a-apply doon sa gitna. Drop lang ako dito isa-isa sa bawat thread niya. Yan. Tapos, i-spread ko lang gamit itong toothbrush. And after nyan, i-rest lang natin siya for maybe 5 to 10 minutes. Then, i-wipe off na natin yung excess oil. Yun lang. So, okay na itong guitar na to. Next na natin ay install na natin yung strings. So, string na lang natin to. Tapos, let's see kung okay yung pagkakagawa natin. So after natin i-set up ang lahat, so yan, may string na siya. Sukatin lang natin yung kanyang string height pagdating sa 12 fret. So I think this is nasa standard naman. Kung titingnan natin dito sa 12 fret, ito ay nasa
Ayan, 1.5. Around 1.5, 1.75. Dito naman sa base string ay nasa 1.75 or 2 na sukat. So, yan. Para sa akin, hindi naman siya masakit, saka may playable naman siya. And yung gauge na ginamit dito ay gauge 13 na pang acoustic. So, sound check natin ng konti. So, yan. Ito na yung guitar. Linis. Tingnan natin kung maganda tunog. Yan. So I think na gawa naman natin ng maayos itong guitar na to. And yung guitar na nga pala na ito ay isa sa 5 gitara na pinapaset up sa atin ng FIJ City Church, yung church ng Malayang Pilipino. So yan, salamat sa tiwala ng FIJ team. Salamat po sa inyong panonood. And by the way, if nakarating ka sa end ng video na to, so lang i-announce na if your church have instruments na kailangan ng setup, ay pwede po natin yan dalhin dito sa aming address, or pwede po tayo mag-schedule sa inyong church para kami po mismo ang pupunta sa inyo at set up yung mga gitara ninyo dyan sa inyong church for free. Libre po ito. Ito po ang ministry ng Guitar Revival. So if you like this video, paki-share na lang sa mga church friends natin dyan. And if you have comments, suggestions kung paano natin i-improve yung services na nagagawa ng ating ministry para sa mga church musician, comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po. God bless us all, and let's make more music for the Lord. Bye!